Mga bossing, napaka-excited ng video natin for today kasi meron tayong kukuning sasakyan. Pero yung sasakyan na yun, hindi ko iba-buy and sell kasi aariin ko. Kaya mula Quezon City, bumiyahe ako papuntang Muntinlupa para lang makuha yung sasakyan na yun. Actually, pagkakita ko pa lang sa kanya, nag-message agad ako sa seller na sabi ko, "Ma'am, pupuntahan ko po agad yung sasakyan." Gusto nyo bang malaman kung ano sasakyan yung pupuntahan natin mga bossing? Tara, samahan niyo ako sa video natin na 'to. Habang bumabiyahe nga pala kami diyan guys, ipinagmalaki ko na rin sa video kung gaano katipid sa expressway or sa skyway ang aking sasakyan na Geely Okavango. Imagine niyo guys, kapag ka sa mga skyway or expressway natin ginagamit yung sasakyan ko, nag-average yan mga bossing ng 18 to 20 kilometers per liter. Basta hindi siya mata-traffic. Yun nga lang, gaya ng mga sabi ko sa iba kong mga videos, na sa city driving, napakasakit ng fuel consumption niya. Pero hindi yan ang video natin today mga boss, kaya punta na tayo sa ating destination. Eto nga pala si Tatay Boards, ang may-ari nung sasakyan na bibilin natin. Nagkaka-idea na ba kayo kung anong bibili natin mga bossing? Tara, ipakita ko na sa inyo yung kabuuan. Ayan siya mga boss, isang ATV na mini Wrangler version. Actually, cute na cute ako sa kanya nung nakita ko siya. May mga nagbebenta nito ng brand new sa halagang 170,000 pero sabi ko, hindi worth it. Nakita ko tong binebenta ni tatay. Actually, hindi lang yan ang ATV ni tatay. Meron din siya mga e-bike at iba pang ATV. Pero take note, hindi nagbebenta si tatay or nagbabuy and sell ng mga ATV. Nagkataon lang nahilig niya mangolekta. At ayan nga, bago namin bilhin, nag-request muna ako kay tatay ng test drive. At syempre mga bossing, ako rin magte-test drive kaya nga ayan no, pagbalik namin ako na yung may dala kasi nakipagpalit ako kay tatay diyan. Tapos si tatay sabi, kasero daw ako. Actually mga bossing, hindi naman natin mapapatakbo na sobrang bilis ang mga ganyang ATV kasi bukod sa off-road na yung kanyang gulong, syempre hindi naman din yan ganun sobrang kabilis. Kaya ayan, nag-test drive muna kami ulit diyan. Habang chine-check ko nga rin 'tong ATV ni tatay, napakuwento na rin si tatay ng kanyang buhay. Alam niyo ba mga bossing, na kaya marami daw siyang ATV, ito na lang din yung kanyang naging libangan kasi sobrang nalungkot siya nung nawala yung kanyang mahal na asawa. Sabi niya, "Para hindi ako sumunod sa kanya, kailangan ko na mapaglilibangan." Kaya eto tignan niyo, ang dami niyang ATV rito. Take note ha, cash niya yan binili lahat tapos ginagamit niya lahat. Yun nga lang, paiba-iba siya ng ginagamit araw-araw. Kasi nga naman ilan yung ATV niya? 4. Tapos meron pa siyang dalawang e-bike. Yan nakikita niyong dilaw na e-bike na yan na 4 wheels, kay tatay din yan. Ano? Problema ko pag sakay ka pagbaba. Mahirap? Alam mo yan? Hindi na, hindi na ito. Maliit ang clearance, Kasi ito, no? ang laki pa ng adjustment ito, oh. Ito, ang laki, oh. Ito, nilagay ko lang. Ito, pa yan. Ano to mami, sumakay na yung mga anak mo. Gusto mo yan, baby? Ha? Sanji, gusto mo yan? Ay, ayaw ni Sanji, mami. Tanong mo kung ano gusto niya. Ano gusto mo? Ha? Ha? Ano gusto mo? Mami, ako banggo daw. Oh. Hindi naman natin bibenta ako banggo anak. Bibili lang tayo. Ito, bibili gusto mo to pag iatid kita sa school. Ha? Hatid sundo, no? Ito binibenta. Second hand na ATV. Nakakita ko nito online Parang binibenta 170. Malaki na rin yung bawas Kaya gusto ko siya. Pero hindi ko siya dito sa Maynila gagamitin. Plano ko siyang iuwi ng probinsya. Ano siya? 200cc na motorcycle. Automatic. Meron na siyang reverse. Tinest drive ko naman. Okay naman siya sa akin. Siyempre wala naman ako masyadong kailangan i-check dito dahil pang motor kasi yung mga parts niya to. Pang ATV. Overall gusto ko siya. Yung Cute. camera mo na hindi ko alam. Ano mami? Mabait naman si tatay. Ang daming ano ni Totoy. Tignan mo meron siyang electric ko. Electric. Tapos may mga ATV pa siya rin. Kasi tatay collector ng ATV. Oo. Oo. Ang ganda ng ano niya Ganda. Ayun pa, daddy, oh. Ayun po. E-bike pa si tatay. Tapos may dalawa pa siyang e-bike din ata yun. Oh, electric. Pinalitan niya ng gulong din na malaki. Yung e-bike na yun. Ito gusto ko to. Tapos ano na. Okay na sa akin to. Problema ko lang ngayon dito kung paano ko to dadalhin ko lang sa CCTV. Nandito tayo sa
Muntinlupa ba to? Yes. Muntinlupa. So, kailangan ko ng towing. Kasi towing lang ang magtatampa nito. Hindi ito sasakay. Nasasabala mo to? Hindi ko alam eh. Gusto mo yan, Sanji boy? Mami, ayaw talaga na anak mo. Kausapin mo. Sanji! Ano gusto mo? Babango. Babango lang kami. Ikaw, Gusto mo to, Bibi. Oh, ay, gusto ni Bibi. Wala na yung Everest niya, mami. Kinakata pa di. Oh. Ano, anak? Ano? Okay ba? May masilya ba, anak? Wala, gusto talaga niya babango. Everest. Ito, gusto mo to? Oh, bibiling doon natin ito. At dahil syempre nagustuhan naman din natin yung ATV at approved din naman kay Mrs. Syempre, hindi na natin patatagalin. Ang bait din naman kasi ni tatay. Imagine guys, ang laki rin ng natipid namin. Hindi naman ganun kagamit yung kanyang ATV. Kaya ayan, binayaran na natin ng cash. Dito nga pala guys is nakapag-book na kami ng Lalamove. Yung truck na yung aming binook para maisakay itong aming ATV. At habang hinihintay, ayan, ipinasyal ko muna yung aking mga anak. Finally, dumating na yung truck na binok namin. Tignan nyo naman, ang laki, diba? Yan yung Lalamove truck na ginagamit ng mga naglilipat bahay. Medyo mahal yung kanilang singil pero kung tutusin, mas mura na rin. Halos kalahati kasi tumawag ako ng iba't ibang tracking services dyan. Alam nyo ba ang singil nila? 10,000 to 13,000 ang singil nila sa akin para sa shipping. Pero eto, nung nag-book ako sa Lalamove, ang singil lang nila is 6,200. Tapos syempre meron silang binayaran dun sa gate kasi subdivision yan. Tapos magto-toll gate pa sila mamaya. So syempre sasagutin ko rin yon. Inayos ko muna ng parada yung ATV para paharap naming ipapasok. Buti na lang pala yung Lalamove meron din kasamang pahinante kaya marami kami na nagbuhat dyan. Yung driver, yung pahinante, ako, yung apo ni Lolo at yung ibang mababait na kapitbahay pa niya tumulong lahat sa pagbubuhat para maipasok yung ATV na yan. Tignan nyo naman, pati si Lolo nakibuhat na rin, di ba? Ilang kaming tao ang nagbuhat niyan. Problema ko mamaya, pag uwi, sino ang makakatulong ko para maibabayan? Mamaya pagdating sa atin, papatalunin mo na lang. Papalang mo na lang. Tatlo na lang kayo eh. Tatlo na lang din lalaki. Kapag baba. Nag-defrost muna ako, wala na akong garahihan, Perdi. Buti, nagagarahin na ako. Tay, paano? Nagpaalam ka na ba doon? Nagpaalam ka na daw, Lolo. Nagpaalam ka na ba sa ano mo? Goodbye naman, goodbye sa akin sa sakyan. Alam mo na niya. Salamat tayo. Ayan guys, at nakarating na yung aming ATV dun sa bahay. Makikita nyo, 4 kami dyan. Buti na lang nakita kong palakad-lakad sa kalsada yung kapatid ko. Kaya ayan, tinawag ko. At 4 kami na nagbaba ng ATV. Kayang-kaya naman. Mas mahirap talaga kapag iaakyat kasi pag pababa, medyo sasabay na lang yung bigat niya sa pagbaba mo. Tapos, abangan nyo mga bossing yung video natin na to. Excited na ako. Marami kong gagawing video dito bago ko yan dalhin sa probinsya.